May isang maliit na nayon sa tabi ng ilog at ang lahat ay tahimik at masayang naninirahan doon. Isang araw, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa sobrang lakas at walang tigil na pag-ulan, ay nagsimula ng umapaw ang ilog sa nayon. Ang bawat isa ay nagsimula ng lumikas mula sa kanilang tahanan at nagpunta sa isang ligtas na lugar. Maliban sa isang lalaki na ayaw umalis ng kanyang bahay sa paniniwalang hindi siya pababayaan ng Diyos. Maya-maya lang, may isang bata na kumatok sa kanyang pintuan para kumbinsihin siyang lumikas na. Sabi nga ng bata, "Kuya, pinapasok na po ng tubig baha ang inyong bahay. Kailangan nyo na pong lumikas. Halina po kayo." Sumagot naman ng lalaki, "Hindi ako katulad ninyo na may pag-aalinlangan. Buo ang pananampalataya ko sa Diyos kaya nagtitiwala ako na hindi niya ako pababayaan. Makakaalis ka na." Wala naman pong nagawa ang bata kundi ang umalis. Hindi nagtagal, ay lalo pang tumaas ang lebel ng tubig sa nayon. Ang lalaki ay patuloy pa ring nagdarasal at umaasang ililigtas siya ng Diyos. Maya-maya pa ay dumating ang isang lalaki na may dalang bangka para iligtas siya at kumbinsihing sumama sa kanya. "Sinabi sa akin ng mga taga-nayon na nasa loob ka pa raw ng bahay mo. Kaya naparito ako upang iligtas ka. Halika na, sumakay ka na sa aking bangka." Ngunit muling tumanggi ang lalaki at sinabi rin niya sa bangkero ang parehong dahilan ng sinabi niya sa bata. Kaya wala ring nagawa ang bangkero kundi umalis na lang. Ilang oras pa ang lumipas at ang tubig ay lalo pang tumaas hanggang sa napilitan na ang lalaki na umakyat sa bubong ng kanyang bahay. Patuloy pa rin siyang nananalangin sa Diyos na sana ay iligtas siya nito. Maya-maya ay may dumating na helicopter. Binagsak nila ang lubid sa lalaki para kapitan niya upang madala siya sa isang ligtas na lugar. Ngunit muling tumanggi po ang lalaki at sinabi rin niya ang parehong dahilan kung bakit ayaw niyang sumama. Wala namang nagawa ang mga rescuer kundi umalis na lamang at maghanap ng ibang maililigtas. Ilang sandali pa ay tuluyan nang lumubog ang buong nayon at sa kasamaang palad, kasama ang lalaki sa nalunod at nasawi. Namatay siyang sinisisi ang Panginoon dahil hindi siya nito iniligtas. Ano pong aral na mapulot po natin sa kwento natin ngayong umaga mga ka-music? Minsan, pakiramdam natin ay pinababayaan tayo ng Panginoon. Pero ang hindi po natin alam ay lagi siyang nandyan para sa atin, lalo na sa oras na tayo ay nangangailangan ng tulong. Hindi man po natin siya nakikita, ngunit ang kanyang presensya, pag-aalala at pagtulong ay makikita at mararamdaman natin sa pamamagitan ng ibang tao. May mga tao o mga pagkakataon, oportunidad na ipadadala po sa atin ng Panginoon upang tulungan tayo sa kung ano man ang pinagdaraanan natin. Minsan, ito po ay dumarating sa anyo ng isang kaibigan na handang makinig kapag po tayo ay may pinagdaraanan, isang stranghero na mag-aabot ng tulong, o isang pintong biglang magbubukas para po sa isang panibagong simula. Sabi nga mga ka-music sa James chapter 2 verse 17, "Faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead."
So walang masama sa pagkapakita ng masidhing pananampalataya sa Panginoon, mga kanyusik. Pero ang pananampalataya ay dapat sinasabayan din ng gawa. Ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang paghihintay ng milagro, kundi pagiging handang gamitin ang mga oportunidad at tulong na ipinapadala po niya sa atin. Hindi po sapat na sabihin na nagtitiwala ako sa Diyos kung hindi naman po tayo, kung hindi naman po ito makikita sa ating kilos, sa ating mga desisyon, at sa ating pong pakikitungo sa ating kapwa. So yan mga kanyusik, ang ating pong food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Lunes.